Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Agimat Testing. Bali sa episode nga pala nito mga ka-horror ay dalawang testingan ng magkaibang antingero ang ipapakita natin. Ang maganda rito mga ka-horror ay yung estilo ng bisa ng kanilang gamit ay parehas. At ito yung tinatawag na bisa ng pamigil. Ang kagandahan sa ginawang testing na ito mga ka-horror ito ay ginawa ng dalawang kilalang antingero dito sa Pilipinas. Ito ay si Commander Bantugan at si Sir Rafi Sandoval. Disclaimer lang mga ka-horror, dito sa video na ito ay wala akong nais pag-awayin o pagkumparahin sa pagitan ni Commander Bantugan at ni Sir Rafi Sandoval. Dito sa video na ito ay gusto ko lang ipakita na meron talagang mga bisa ng pamigil na nag-e-exist dito sa mundong ibabaw. At pasalamat na lang tayo mga ka-horror na nandyan si Commander Bantugan at si Sir Rafi Sandoval para ipakita ito sa atin. Pero bago ko nga pala ipakita sa inyo yung video ni Commander Bantugan at ni Sir Rafi Sandoval mga ka-horror, ay gusto ko lamang kayong bigyan ng kaunting background patungkol sa agimat o anting-anting na may kakayanan ng pamigil. Kung pag-uusapan natin ang agimat o anting-anting na may kakayahang pumigil sa bala, lalo na yung paniniwala na kahit kargado ang baril ay hindi ito pumuputok, dito na tayo pumapasok sa mas malalim at misteryosong bahagi ng esoterikong tradisyon sa Pilipinas. Sa mga kwento ng matatandang antingero, hindi lang daw simpleng proteksyon sa katawan ang ibinibigay ng ganitong agimat. Ang sinasabi nila, kaya nitong pakialaman ang mismong galaw ng sandata. Parang may puwersang hindi nakikita na humahadlang sa pagputok ng baril. Isipin mo mga ka-horror, kakalabitin ang gatilyo pero walang lalabas na bala. Minsan daw ay magjajam ang baril, o kaya ay parang nawawala ng bisa ang bala bago pa man ito sumabog. Para sa mga naniniwala, hindi ito basta tsamba. Ito raw ay resulta ng malalim na orasyon, mga dasal na kadalasan ay Latin o lumang panalangin na sinasabayan pa ng ritual at matinding disiplina sa sarili. Hindi biro ang proseso mga ka-horror. May pag-aayuno, may mga bawal sundin at kailangan ng matibay na pananampalataya. Pero ayon din sa kanila, hindi ito garantisado. Kapag ang may suot ng agimat ay nagkaroon ng takot, duda o nilabag na mga alituntunin, pwedeng mawala ang bisa nito. Para bang ang lakas ng agimat ay konektado sa paniniwala at kalinisan ng loob ng gumagamit. Ngayon, kung ilalagay natin ito sa makabagong pananaw, malinaw na ang baril ay gumagana base sa mekanika at kemikal na reaksyon. Kapag maayos ang kondisyon nito at may bala, natural itong pumuputok. Kaya ang mga kwento ng hindi pagputok ay kadalasang naipapaliwanag ng depektibong bala, baril na may sira o maling paggamit. Sa huli mga ka-horror, ang ganitong uri ng agimat ay nananatiling bahagi ng kultura at paniniwala. Isang kwento ng pananampalataya at misteryo. Pero mahalagang tandaan mga ka-horror na ang tunay na kaligtasan ay hindi nasusukat sa lakas ng agimat o anting-anting, kundi sa pag-iingat, kaalaman at pag-iwas sa panganib. So ngayon nga mga ka-horror ay dadako na tayo sa exciting part, ang testingan ng pamigil ni Idol Commander Bantugan at ni Sir Rafi Sandoval. So unahin na natin itong si Sir Rafi Sandoval. Bali dun nga sa unang video na in-upload natin mga ka-horror ay marami ang nag-comment at nagsasabi na ito raw si Sir Rafi Sandoval ay alam niya raw kung alin yung bala na hindi puputok o blanco o walang pulbura. At alam niya rin kung alin yung mga bala na puputok. So kung ako tatanungin nyo mga ka-horror, mahirap yun Paano kung biglang one time ka magkamali ng pagkakasalansan ng bala doon sa magazine?
itututok mo sa tao. Paano kung sakali na yung palang bala na ang alam mo ay hindi puputok ay biglang pumutok? So disgrasya, no? Dito nga mga ka-horror ay ikakarga na ni Sir Rapi Sandoval yung magazine doon sa kanyang baril. Pero dito sa pagkakataon na ito ay hindi niya itututok sa tao. So ganun pa rin, ano? Te-testingin niya, ayan, no? Yung una ay pumutok, pangalawang kalabit pumutok din. So itong pangatlo, so yan, ano, meron siyang ginamit na isang tao na parang may hawak na hindi ko alam kung anong klase na gamit yun, ano, na kung saan nung tinutukan iyon ni Sir Rapi Sandoval ay hindi pumutok. So ganun din yung ginagawa niya, no? Sa isang bala ay 4 na kalabit ang ginagawa niya. So talagang ayaw pumutok, ano? So yan, ano, kinargahan ulit ng isa pang bala. Te-testingin ulit kung puputok ba ito. So yun, ayaw talaga pumutok, ano, mga ka-horror. So 4 na kalabit. So ayan, ano, kinasa niya. Tapos pinababa niya yung kamay ng tao, then kinalabit, ayun, pumutok, ano. So mahusay talaga, ano. So ayan pa ulit. Oh, pumutok ulit. So yun na, no, nawala na ng bala, naubusan na. So mahirap yung sinasabi ng mga nag-comment na kabisado niya yung bala na nakasalansan doon sa magazine, kasi magkapumalya yan one time, mayari yung kung saan itinutok yung baril. So dito naman mga ka-horror ay yung mga bala na hindi pumutok ay inaalis niya yung tingga, and then sinahod nila yung pulbura. So 3 yung hindi pumutok na bala. So ayan, ito yung ating pangatlo. Dito ay ipapakita nila na yung 3 bala na yun ay talagang kargado ng pulbura, at sisindahin niya pa nga ito. So tingnan natin mga ka-horror. Ayan, no, nakita naman yung pulbura, no. So ayan, sisindihan niya. So yun, no, talagang live yung bala na yun, mga ka-horror, ano. Okay. So dumako naman tayo mga ka-horror sa video ni Commander Bantugan. Actually nagawan ko na ng content ito noon mga ka-horror, at talagang napabilib ako rito. Ito yung yung nagkaroon si Commander Bantugan ng isang bisita galing sa ibang bansa. At actually nagpa-testing ito kasi marami siyang gamit na nakuha dito sa Pilipinas, at ipinatesting niya kay Commander Bantugan, and then after niyang mapa-testing yon ay binigyan siya ni Commander Bantugan ng isang sintro na habak. Pero bago yon ibinigay doon sa kanyang bisita ay tinesting muna niya ito. So yung bisa nito ay halos kahalintulad nung kay Sir Rapi Sandoval. Ganun din, pamigil. So panoorin natin mga ka-horror kung paano niya ginawa yung testingan, ano. Wala ako. So dito ay hindi si Commander Bantugan ang bumarel, ano. At unang putok nga ay pinatesting muna doon sa target. So nakita naman natin na talagang pumutok yung baril. So ayan na, no, gagawin na nila yung testingan. Yung sintro na habak ay sinuot ni Commander Bantugan, ano. So ngayon ay ipapuputok yung baril doon sa target. So yun, ano, hindi pumutok. And then tinanggal ni Commander Bantugan yung kamay niya doon sa ibabaw, and then pumutok yung baril. Ngayon naman ay tinapat ulit yung kamay, so hindi pa rin pumutok. Ayun, kinasa, and then inulit ulit, hindi pa rin pumutok. So yun, ano, pumutok, ano, mga ka-horror. Pagka tinatanggal ni Commander Bantugan yung kamay niya ron sa target ay pumuputok yung baril, ano. Pero once na itapat niya yung kanyang kamay doon sa target ay ayun nga, hindi pumuputok yung baril. So pinipigilang pumutok yung baril, ano. So ayun, ano, inabot na ni Commander Bantugan yung sentro na habak doon sa kanyang bisita. So napakaswerte talaga ng bisita ni Commander Bantugan na ito. Napamanahan ng isang hindi matatawarang bisa ng pamigil na gamit.
Titingnan ko pag ako yung babarel. Ha? So dito naman ay kakaibang testingan ang gagawin nila, no? Dahil ang babaril dito ay si Commander Bantugan, na kung saan ay may napakalakas na antas ng panudla. So ganun pa rin, ano? Unang putok, wala pang bisa ng pamigil ay pumutok yung baril. So yung sintro na habak ay nakasuot doon sa bisita, no? At ipinatapat yung kamay doon sa target. So tingnan natin kung puputok ba ito o hindi. So yun, no, mga ka-horror, hindi pumutok, ano? So talagang malupit ang gamit na ipinamana ni Commander Bantugan. Okay? Okay sa'yo? Ano sa palagay nyo, mga ka-horror? Tunay nga kayang mabisa ang mga gamit na tinataglay ni Idol Commander Bantugan at ni Sir Rafi Sandoval? Kayo na po ang bahalang humusga. Hanggang dito na lang, mga ka-horror, at samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.